sa buhay mo. May magandang plano ang Panginoong Diyos sa buhay mo, Dave. Sa totoo lang. At si Tatay Tikram mo, may magandang plano. Hanggat bukas pa ang kanyang puso, bumalik ka na. Yung nanay mong walang, walang kwenta ang nanay mo ay wala. Ang gusto ay pira din. Huwag mo munang iwan mo muna yung nanay mo na yan. Kami nang bahala dyan pumunta. At siyuin na yung nanay mo. Ayan mo muna yung nanay mo. Kasi kung baga sa'yo, mukhang pira din, walang similan yun. Mukhang kwarta. Iwan mo muna yung nanay mo. Ito mga idol, updates po tayo sa mga kaganapan pa rin sa Tekram community. Ito nga po mga idol. Dave hahabulin. Tatay Tekram gumawa na ng hakbang. Para sa ikabubuti. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga minamahal nating taga-subaybay sa mga ka-Tekram community at pati na rin sa Team Kalingap community natin dyan. Sana'y hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuuhan ng video na ito at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab, maraming salamat po. Tatay Tekram gumawa na ng hakbang. Para sa ikabubuti kay Dave, pero bago yun ay pag-usapan muna natin ang tungkol kay Tekram at kay Dave. Ang misyon ni Tekram para kay Dave. Sa isang makulay na kalsada sa Divisoria, isang batang lalaki ang matiyagang nagbubuhat ng mga kalakal upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang batang ito ay si Dave Manal Astes, na sa kanyang murang edad ay nagpakita ng sipag at dedikasyon sa buhay. Isang araw, napansin siya ni Ramil Manal Astes, o mas kilala bilang si Tekram, isang Filipino vlogger na kilala sa kanyang mga gawaing kawanggawa. Dahil sa malasakit ni Tekram, inampun niya si Dave at itinuring na parang tunay na anak. Ang kwento ni Tekram at Dave ay hindi lamang isang simpleng kwento ng pag-aampon, ito ay isang patunay ng tunay na malasakit at pagmamahal sa kapwa. Sa kabila ng pagiging isang public figure, pinili ni Tekram na gamitin ang kanyang platform upang maghatid ng positibong pagbabago sa buhay ng mga nangangailangan. Ang kanyang mga vlogs ay hindi lamang tungkol sa entertainment, kundi isang paraan upang ipakita ang kahalagahan ng pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa. Sa paglipas ng panahon, ipinagdiwang ni Dave ang kanyang ika-14 na kaarawan kasama ang pamilya at mga taga-suporta. Ang simpleng selebrasyon ay puno ng pagmamahal at pasasalamat, isang patunay ng magandang relasyon nila ni Tekram bilang mag-ama. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing inspirasyon sa marami na kahit sa simpleng paraan, ay maaari tayong magbigay ng pag-asa at pagmamahal sa mga nangangailangan, at samantala kailangan ni Dave na maprotektahan sa mga gustong manira sa kanya, at kailangan rin ni Tatay Tekram na gumawa ng hakbang para sa ikabubuti. Ang kwento ni Tekram at Dave ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal at malasakit na ibinabahagi natin sa iba. Ang kanilang misyon ay patuloy na magbigay ng liwanag at pag-asa sa mga kababayan nating nangangailangan, at sa bawat hakbang nila, ay patuloy nilang pinapakita na ang tunay na kahulugan ng pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal at pagkalinga, at sa kabilang dako naman Dave delikado at hahabulin. Yan ang ating makikita sa video. We could set a meeting and discuss this in details. Tingnan niyo po si Arthur, ganun din po yung proseso nila. Alam po namin na may ganung proseso, kaya po inaantay po namin si Arthur. Kahit po kay Arthur, ang alam nila endorser lang po ang ating Kuya Dave. Kami ganun din po. Kaya ang dami na po nangyaring pasikot-sikot, may business na pala ang ating Kuya Dave nang hindi niya alam. At ngayon, natapos po yung contract, nagdesisyon po si Tatay Ram na tapusin yung contract dahil nga po, natakot po siya para kay Kuya Dave. Gusto sabing, si Kuya Dave po. Parang siya daw yung bully ng mga nag-bain. Yes. Na mga OFW na pinangako ang magiging milyonaryo. So, paano yung pag ginabol ganyan? So, nasan yung sinasabi niyang mahal na mahal niyang anak? Ngayon, kinakalatid yung pangalan mo. So, nasan yung pagmamahal dyan? O, di ba? Hindi mo lang napansin eh. Gusto niya ata pagdating mo yun, tatalong ka, sasalong pa ka sa kanya eh. Hindi ka lang napansin, hindi mo lang napansin. Ano sabi niya? Suwa ka na raw sa blessing.
Kailangan ni Tatay Tekram gumawa ng hakbang at ipaalam ang ito sa mga otoridad at para maprotektahan si Dave sa anumang may mga interest sa kanya. Delikado si Dave ngayon sa kanyang pag-alis kay Tatay Tekram at kung hahabulin siya ng mga sponsors nito, anong masasabi niyo po tungkol dito? Please comment and God bless you all. Dave hahabulin. Tatay Tekram gumawa na ng hakbang. Para sa ikabubuti. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga minamahal nating taga-subaybay sa mga ka-Tekram community at pati na rin sa Team Kalingap community natin dyan. Sana'y hindi niyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuuhan ng video na ito at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. Maraming salamat po. Tatay Tekram gumawa na ng hakbang. Para sa ikabubuti kay Dave, pero bago yun ay pag-usapan muna natin ang tungkol kay Tekram at kay Dave. Ang misyon ni Tekram para kay Dave. Sa isang makulay na kalsada sa Divisoria, isang batang lalaki ang matiyagang nagbubuhat ng mga kalakal upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang batang ito ay si Dave Manal Astes, na sa kanyang murang edad ay nagpakita ng sipag at dedikasyon sa buhay. Isang araw, napansin siya ni Ramil Manal Astes, o mas kilala bilang si Tekram, isang Filipino vlogger na kilala sa kanyang mga gawaing kawanggawa. Dahil sa malasakit ni Tekram, inampun niya si Dave at itinuring na parang tunay na anak. Ang kwento ni Tekram at Dave ay hindi lamang isang simpleng kwento ng pag-aampon, ito ay isang patunay ng tunay na malasakit at pagmamahal sa kapwa. Sa kabila ng pagiging isang public figure, pinili ni Tekram na gamitin ang kanyang platform upang maghatid ng positibong pagbabago sa buhay ng mga nangangailangan. Ang kanyang mga vlogs ay hindi lamang tungkol sa entertainment, kundi isang paraan upang ipakita ang kahalagahan ng pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa. Sa paglipas ng panahon, ipinagdiwang ni Dave ang kanyang ika-14 na kaarawan kasama ang pamilya at mga taga-suporta. Ang simpleng selebrasyon ay puno ng pagmamahal at pasasalamat, isang patunay ng magandang relasyon nila ni Tekram bilang mag-ama. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing inspirasyon sa marami na kahit sa simpleng paraan, ay maaari tayong magbigay ng pag-asa at pagmamahal sa mga nangangailangan, at samantala kailangan ni Dave na maprotektahan sa mga gustong manira sa kanya, at kailangan rin ni Tatay Tekram na gumawa ng hakbang para sa ikabubuti. Ang kwento ni Tekram at Dave ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal at malasakit na ibinabahagi natin sa iba. Ang kanilang misyon ay patuloy na magbigay ng liwanag at pag-asa sa mga kababayan nating nangangailangan, at sa bawat hakbang nila, ay patuloy nilang pinapakita na ang tunay na kahulugan ng pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal at pagkalinga, at sa kabilang dako naman Dave delikado at hahabulin. Yan ang ating makikita sa video. We could set a meeting and discuss this in details. Tingnan niyo po si Artwork, ganun din po yung proseso nila. Alam po namin na may ganung proseso, kaya po inaantay po namin si Artwork. Kahit po kay Artwork, ang alam nila endorser lang po ang ating Kuya Dave. Kami ganun din po. Kaya ang dami na po nangyaring pasikot-sikot, may business na pala ang ating Kuya Dave nang hindi niya alam. At ngayon, natapos po yung contract, nagdesisyon po si Tatay Ram na tapusin yung contract dahil nga po, natakot po siya para kay Kuya Dave. Doon sa sabing, si Kuya Dave Parang siya daw yung bully ng mga nag-bail. Yes. Na mga OFW na pinangakuha magiging milyonaryo. Paano yun pag ginabol ganyan? Nasaan yung sinasabi niyang mahal na mahal niyang anak? Kinakalagkad yung pangalan mo. Nasaan yung pagmamahal dyan? Di ba? Hindi mo lang napansin eh. Gusto niya ata pagdating mo rin, tatalong ka, sasalampa ka sa kanya eh. Hindi ka lang napansin, hindi mo lang napansin. Ano sabi niya? Suwa ka na raw sa blessing. Kailangan ni Tatay Tekram gumawa ng hakbang at ipaalam ang ito sa mga otoridad at para maprotektahan si Dave sa anumang may mga interest sa kanya. Delikado si Dave ngayon sa kanyang pag-alis kay Tatay Tekram at kung hahabulin siya ng mga sponsors nito, anong masasabi niyo po tungkol dito? Please comment and God bless you all.